Sa bawat liham, sa bawat luha, sa bawat sana all na hinihiling sa ilalim ng bituin. Sa kwento ng pag-ibig na nananatiling buhay kahit sa layo, kahit sa luha, kahit sa sakit. Para sa mga pusong patuloy na umaasa, para sa mga OFW nating bayani na nasa gitna ng pangungulila, pag-ibig pa rin ang sandigan. Ito ang programang hindi lang basta kwento, kundi pakikipaglaban para sa tunay na damdamin. Sa ngalan ng pag-ibig. Mga kwentong hango sa puso, isinusulat ng tadhana. Kasama si DJA. Dito sa programang ang bawat tibok ng puso ay may saysay. Sa ngalan ng pag-ibig. Dahil pag-ibig ang wika ng bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng pag-ibig. Ang sulat nating babasahin ngayon ay galing kay Marco ng Iloilo City. Dear DJA, isa rin akong masugid na taga-subaybay sa inyong programang Sangalan ng Pag-ibig. At ito ang aking kasaysayan o ang istorya ng aking buhay na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Ay ninais ko ring isulat o isinulat ito sa inyo para makapagbigay din ako ng munting aral at gabay sa mga nanonood at nakikinig sa iyong programa, Sangalan ng Pag-ibig. Pero bago ang lahat, DJA, bago natin buklatin ang aking karanasan sa buhay o ang aking kasaysayan, ay gusto kong batiin kayo na magandang araw at patnubayan nawa kayo ng ating poong may kapal. DJA, tawagin mo na lamang akong Marco sa probinsya ng Iloilo City. May asawa at may 5 kaming anak. May 5 kaming supling ng aking mahal na asawa na si Roselda. DJA, magsasaka ang aking hanap buhay at labandera rin ng asawa ko. Dahil sa hirap ng buhay ay madalas kaming nag-aaway ng asawa ko, DJA. At pera ang dahilan ng pinag-aawayan namin. Oo, DJA, pera ang pinag-aawayan namin ng aking asawang si Roselda. Dahil lagi kaming kinakapos ng pera. Dahil ang 3 anak namin ay nasa high school na. At yung isa ay nasa elementarya. At daycare naman ang aming bunso. Dahil sa pag-aaral ng aming 5 anak ay laging mainitin ang ulo ng misis ko dahil kapos kami sa pera. Buwisit! Buwisit ang ganitong buhay. Matagal na tayong nagsasama, ha, Marco? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo umaangat. Hindi pa rin umaangat ng ating pamumuhay. Isang kahig, isang tuka. Isang kahig, isang tuka pa rin tayo. Hanggang ngayon. Kailan tayo angat? Kailan natin maranasan ang marangyang buhay? At kailan natin maibibigay lahat ng pangangailangan ng ating mga anak? Marco, ano ba? Okay ka na lamang ba sa ganitong pamumuhay natin? Ako hindi okay, ha? Kumbaga, nakakasawa na, Marco. Yan ang pasigaw na sinabi ni Roselda, DJA. At habang nagsisigaw ang aking asawa,
ay hindi ko napigilan na tumulo ang luha sa aking mga mata. Dahil feeling ko ay parang na-down ako ng husto. Nanliit ako sa aking sarili, DJ A. Dahil sinisisi ako ni Roselda dahil sa hirap ng aming buhay. Hanggang dumating ang araw na nagbakasyon ng pinsan ng asawa ko na galing Cyprus, Europe. At nirecruit niya si Roselda DJA na mangibang bansa. At dahil gusto ng asawa ko na umangat ng aming buhay, ay pumayag rin siya. At kinausap ako ni Roselda DJA. Ang sabi niya sa akin, Marco, mag-abroad ako ha? At ikaw ang maiwan sa mga anak natin. Ikaw ang mag-aalaga sa kanila. Dahil wala eh. Ganito na lang ang buhay natin. Hindi ko na kaya. Roselda, kung maari lang sana eh, hindi ka lalayo sa aming piling. Magtulungan na lang tayo dito. Hay nako, magtulungan? Ginawa na natin ang lahat, di ba? Pero hindi pa rin tayo umasenso. Kaya huwag mo akong pigilan ha, Marco? Dahil sa ayaw at sa gusto mo, ay mag-a-abroad ako. Yan ang matigas na salita ni Roselda DJA. Kaya hindi ko napigilan ang kanyang gusto. At dahil wala kaming sapat na pera na gamitin niya sa pangingibang bansa, DJA, ay pilit na ibinenta ko ang aming kalabaw. At nangutang pa kami sa mga kakilala namin para matupad lamang ni Roselda ang pangarap niya na magtrabaho sa Cyprus, Europe. At sa awa ng Diyos, DJA, ay nakaluwas din ng asawa ko sa ibang bansa. DJA, malayo na ang asawa ko sa amin. At nangungulila kami ng mga anak ko sa pangingibang bansa ng nanay nila. Wala silang ganang kumain at kung pwede lang ay hindi sila papasok sa paaralan dahil miss daw nila ang kanilang ina. Mga anak, magtitiis tayo. Dahil sa hirap ng buhay, ay pilit na ng ibang bansa ng inyong ina para matustusan namin ang pag-aaral ninyo at para mabigyan kayo ng magandang buhay sa hinaharap. Kaya mga anak, mag-aral kayong mabuti ha. Alalahanin ninyo na nagsakripisyo at lumayo sa amin o sa atin ang nanay ninyo para mabigyan kayo ng magandang buhay. Tay, asahan po ninyo? Mag-aaral kaming mabuti para hindi masayang ang mga sakripisyo ninyo ng nanay sa amin. Lalong-lalo na nasa malayo si nanay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Yan naman ang sagot ng aking panganay sa akin, DJA. At unti-unti nilang naunawaan ang paglayo sa amin ng kanilang ina. Hanggang lumipas pa ang mga araw at nag-umpisa ng nagpadala ng asawa ko ng pera sa amin. At tuwing nagpapadala sa amin ay nag-iipon ako, DJA. Hanggang unti-unting nagbago ang buhay namin. Dahil nabili ko na ang lahat ng mga pangangailangan ng aming mga anak. At bumili na rin ako ng tricycle na ipinapasada ko at naging service din namin sa mga anak ko. At sa paglipas pa ng mga araw, buwan at naging taon, ay nagpatayo na kami ng mas malaking bahay. 2-story ang ipinatayo ng asawa ko, DJA. At dahil dito,
ay maraming namangha na mga kapitbahay namin na parang sobra daw ang sipag ng aking asawa sa abroad. Dahil nakikita nila ang pag-angat ng aming buhay. Hindi ko alam kung naiinggit lang sila, DJ A, o ano ang ibig nilang sabihin sa mga sinasabi nila na sobra ang sipag ng aking asawa. DJ A, sa patuloy na pag-angat ng aming buhay ay patuloy rin na nagtatanong ng aming mga kapitbahay, kakilala at mga kaibigan namin. Dahil bakit daw ang bilis ang pag-asenso namin? Ano ba daw talaga ang trabaho ng asawa ko sa abroad, DJ A? Yan ang mga malisyosong tanong ng mga nakapaligid sa amin. At ang sagot ko naman sa kanila, ay nako, mga friend, DH lang. DH lang ang asawa ko sa abroad. Nagtatrabaho para mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Mabigyan namin ng magandang kinabukasan ng aming mga anak. Oo, iyon lang ang ginagawa niya doon. Para ba namang meron kayong ibig sabihin Yan na lang ang sagot ko sa kanila, DJ A. Pero parang ayaw nilang maniwala. Ganun kaya yon ha? Ganun kayang trabaho niya? Ewan ko lang. Ay nako, bahala kayo. Bahala kayo kung hindi kayo maniwala sa aking mga sinasabi. Basta nagtatrabaho ang asawa ko. Nagtatrabaho ng marangal ng misis ko sa abroad. Period. DJ A, kung minsan ay naiirita ako sa kanila dahil parang pinapalabas nila na may ginagawang masama ng asawa ko sa abroad. Kaya nakapundar kami, DJ A. Pero kahit anong sabihin nila ay parang wala lang sa akin. Hanggang lumipas pa ng panahon at ibinalita sa akin ni Roselda na uwi na siya, DJ A. Napakasaya namin ng mga anak ko nung sabihin ko sa kanila. At napakasaya ko yung ibinalita sa akin ng asawa ko. Dahil sa paglipas ng maraming taon ay makakasama na namin si Roselda. Hanggang dumating ang araw ng pagdating niya, DJ A. At sa pagdating ni Roselda ay laking gulat ko. Naming lahat. At parang gumuho ang mundo ko dahil sa nakita ko kay Roselda. Oo, DJ A, hindi ko inaasahan na ganon. Naniloko ako ng asawa ko. Dahil malaki na ang tiyan ni Roselda nang umuwi dito sa Pilipinas. Nabuntis siya, DJ A. Nabuntis siya sa ibang bansa. Hayop ka. Walang hiya ka. Walang hiya ka. Inapakan mo ang pagkalalaki ko. Sino ang ama? Sino ang ama ng pinagbubuntis mo, ha? Sino? Sinigawan ko si Roselda, DJ A. Marco. Ang amo ko, Marco. Ang amo ko. Yan ang sagot ni Roselda at hindi ko na nakontrol ang aking sarili. At sinampal ko ng 2 beses ang misis ko, DJ A. Ayup ka. Ayup ka. Walang hiya ka. Ang kapal ng pagmumukha mo. Umuwi ka pa, ha? Dapat, doon ka na lang. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Minuro at dinuro ko siya, DJ A. Hanggang nagsalita ulit si Roselda. Marco, hindi ko ginusto. Hindi ko ginusto ang nakikita mo ngayon. Hindi ko ginusto na mabuntis ako.
Pero wala akong magawa. Wala. Wala, Marco. Wala. Kung hindi mo ginusto, bakit nabuntis ka? Bakit nakipagrelasyon ka sa amo mo? Tapos, ang lakas pa ng loob mo na magpakita dito. Na magpakita sa akin. Alam mo, mas mabuti pang kahit medyo naghihirap tayo. Okay lang. Kesa ganyan ang ginawa mo. Walang hiya ka. Hayop ka. Hayop! Marco, kailanman hindi ako nakipagrelasyon sa amo ko. Kundi, ginahasa ako. Ginahasa ako, Marco. Ginahasa ako ng amo ko. Inulit-ulit niyang ginawa niya sa akin, Marco. Inulit-ulit niya. DJA at dyan na ako natameme sa kanyang mga sinabi. Hanggang nagsalita ulit si Roselda, DJA. Marco, ginahasa ako ng amo ko. At noong nalaman ng amo kong babae ang ginawa ng mister niya sa akin, ay binigyan ako ng malaking halaga. At hiniling niya na huwag ko na lang idemanda ang boss ko, ang boss kong lalaki. At pumayag din ako. Pumayag din ako para wala ng gulo. Kaya ang pera na binigay sa akin ay pinadala ko sa inyo. Lahat. At ang perang yon ang ginamit sa pagpapatayo ng ating bahay, Marco. Kaya, please, Marco, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang lahat. Marco, hindi. DJ Ace, sa mga sinabi ni Roselda ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung tatalikuran ko siya o tatanggapin ko. Dahil biktima lamang siya ng masamang pangyayari. Hanggang kinausap ako ng aking mga magulang, DJA. Anak, kung hihiwalayan mo ang asawa mong si Roselda, ay mas lalong magiging kaawa-awa. At paano na? Paano na ang inyong mga anak? Magiging mas kaawa-awa sila. At magiging magkawatak-watak kayong lahat. Kaya anak, Marco, kaya mag-isip kang mabuti, ha? Huwag mong hiwalayan si Roselda. Bagkos, mahalin ang asawa mo. Dahil nagsakripisyo siya para lang maiangat ang buhay ninyo. Hindi niya ginustong nangyari sa kanya, anak. Kaya kami ng nanay mo, nakikiusap kami sa'yo na huwag mong hiwalayan si Roselda, anak. Huwag. Yan ang mga payo ng aking mga magulang, DJA. At pinag-isipan ko ring mabuti. Hanggang napagtanto ko, natanggapin kung ano ang kalagayan ngayon ng aking asawa. Dahil napakalaki ang isinakripisyo niya sa amin para lang mabago ang buhay naming lahat. Oo, DJA, dahil sa payo ng aking mga magulang ay tinanggap ko ulit si Roselda. At dahil dyan ay nabuo rin ng aming pamilya. At nadagdagan pa kami dahil ipinanganak na ni Roselda ang bunga ng kanyang masamang karanasan sa abroad. At sa paglipas ng panahon ay unti-unting naghilom ang sugat ng aking puso na dulot ng masamang pangyayari. Oo, DJA, sa pag-unawa at pagtanggap ko
sa nangyari kay Roselda ay naging masaya ulit ang aming pamilya. At hindi ko na pinabalik si Roselda sa abroad, DJA. Dahil nagtayo kami ng munting tindahan sa harap ng bahay namin. At sa awa ng Diyos ay napalago namin ang aming munting negosyo. At ngayon, DJA, ay nakatapos na ang panganay namin sa kolehiyo bilang guro. At ang pangalawa naman na anak namin ay magtatapos na rin sa susunod na taon bilang isang civil engineer. At nagpapasalamat kami sa Diyos, DJA, dahil hindi kami pinabayaan at hindi nasira ang pamilya namin kahit may malaking pagsubok na dumaan sa aming buhay. DJA, dito ko natatapusin ng aking alaala ng aking buhay sa ngalan ng pag-ibig. At salamat sa iyong pagbasa sa aking sulat. More power, DJA, and God bless you always. Ang iyong kaibigan at masugid mong taga-subaybay, Marco ng Iloilo City. Maraming salamat, Marco, sa pagbabahagi mo sa iyong kwento ng buhay pag-ibig. Ayan, talagang namang alam ko na marami ang nakarelate, marami ang namangha sa iyong kwento. At talaga namang alam ko na kinapulutan nila ng aral. Maraming salamat. Kayo din mga kapatid, mga katropa na nakikinig, nanonood dito sa ating programa, ay inaanyayahan ko rin kayo na magpadala ng inyong mga kwento ng buhay sa ngalan ng pag-ibig. Hanggang sa muli, ito pa rin ang inyong lingkod, DJA, nagsasabing, I love you all. Bye. At sa pagtatapos ng ating programa, muli nating napatunayan na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa layo, sa oras o sa anyo ng koneksyon, kundi sa tibok ng pusong naninindigan kahit nasasaktan. Marahil hindi lahat ng kwento ay may happy ending. Sa bawat iyak sa tahimik na kwarto at sa bawat ingat ka sa dulo ng tawag, may pusong umaasa, may damdaming totoo at may pag-ibig na hindi sumusuko. Para sa OFW nating kababayan, para sa mga pusong may iniingatang alaala, para sa mga naniniwalang ang pagmamahal ay sapat na dahilan para magpatuloy. Ito ang programa niyong kakampi sa lungkot, sa kilig at sa pag-ibig. Ito ang Sangalan ng Pag-ibig. Hosted with Heart, DJA. Hanggang sa muli nating pagsasahing papawid, kabayan. Mag-iingat ka palagi. Huwag kalimutang mahalin ang sarili. Dahil kahit saan ka man sa mundo, pag-ibig pa rin ang uuwian mo. Sa ngalan ng pag-ibig.